Mga kapuso, narito pa rin ako ngayon sa Manay, Davao Oriental at kani-kanina lamang muli na namang yumanig ang magnitude 4.6 na aftershock bago mag-alas 5 ng hapon. Sa patuloy naming pag-iikot, nakapanlulumo ang pinsala ng lindol na tumambad sa amin. Maraming bahay pati ospital ang tuluyan ng inabandona dahil kung hindi po halos mapulbos sa lakas ng lindol, nakitaan ang mga malalaking bitak na lubang delikado. Mahigit 1 oras ang layo ng bayan ng Lupon mula sa Manay, Davao Oriental at dito, bakas din ang tindi ng pinsalang dinulot ng magnitude 7.4 na lindol. Ito ho ang lugar na kung tawagay Barangay Kalapagan. Sakop po ito ng munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Isa sa mga tinamaan at napinsala ng lindol. Ang bahay na ito, hindi na po natitirhan. Ang mga nakatira, lumikas na po sa lugar na mas ligtas sa kanilang tingin. Tingnan nyo yung flooring. Tingnan nyo yung lupa na aking tinututukan. Kung gaano kahaba ang bitak na nilikha ng pagyanig. Mga kapuso, ganyan po kalalim at kalapad ang bitak sa lupang likha ng pagyanig noong 1 linggo. Dito po yan sa isang residential property. Sakop po yan ng Barangay Kalapagan, Munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Ang mas nakababahala rito ayon sa mga residente, pumasok po sa kanilang mga residential property ang bitak sa lupa na siyang nagtulak sa kanila para lisanin ang kanilang mga tirahan. Ang bahay ng pamilya Tabon, isa sa mga apektado. Ito, may pinto. Opo. Tanggal. Nitanggal na namin. Pasok ko tayo, pwede ho ba? Ito, ano dati ito? Sala. Ito ang sala. Opo. Tapos, ito. May buak. Okay. May but yan. Ito, may biyak dito. Opo. Ito, okay. Tapos dito. Napin dito. Sa kwarto. Yan po. Ah, may biyak din doon. Habang nasa lugar, niyanig kami ng magkasunod na mga aftershock. Ay, pagpinggit. Patrol ka, ayan o, maano. Ang paggalaw ng ilang istruktura, aming nahulikam. Dito sa Purok Mag-Oma sa Barangay Kalapagan, halos mapulbos ang bahay ng pamilya Luchavez dahil sa lindol nitong Biyernes. 3 taon lang ang nakararaan nang matapos ang bahay na ginastusan nila ng aabot sa 1 milyong piso. Habang lumilindol, punta kami sa labas. Igo lang may labas kami ng bahay. Yung bumagsak agad yung bahay namin. Buti ho, hindi kayo napano? Hindi naman. Siguro sa awa ng Panginoon, so hindi kami nakalabas kami kagad. Kaming dalawa ng asawa ko. Mga kapuso, dito po dati nakatirig ang pamamahay ng pamilya Luchavez. Isa ho sa napinsala ang kanilang residential property. Gumuho ang lupa na ito, dulot ng pagginig. Sumama kung bumagsak ang kanilang bahay. Ang kanilang pamilya sa simbahan ngayon naninirahan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan sila'y maalalayan at matulungan. Sa poblasyon ng Manay, Davao Oriental, tumambad ang pinsala ng lindol sa St. Francis Xavier Parish. Gumuho ang canopy at nagkabitak-bitak ang kisame. Sa ngayon ay sa activity center na muna sila nagdaraos ng misa. Nakapanlulumo naman ang epekto ng lindol sa pangunahing ospital sa bayan. Abandonado ang Manay District Hospital ngayon matapos itong wasakin ng lindol. Ito po ang itsura ng pagamutan. Nagkagula-gulanit ang kisame. Durog ang mga pader at ang mga aparato ng ospital. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa ngayon, tuloy ang clearing operation, pati po ang pag-recover sa mga pwede pang pakinabangan at dito po sila tinatambak sa open ground. Ang mga pasyente naman, inilipat sa pinakamalapit na mga health center. Natagpuan din ng aming team ang naitalang nasawi sa bayan ng Manay. Ang 47 anyos na si Juvie Lopez na taga Purok 26 sa Barangay Central. Kwento ng kanyang panganay na anak. Inatake sa puso ang ina kasunod ng aftershocks. Nung pag lumindol na, nandun siya sa loob, na-atake, nagpanik kasi takot yan sa lindol. Kailangan lang namin yung kahit konti lang, bigas o kahit yung magagamit dito. Maganap ang mga malalakas na lindol sa ilang lugar sa bansa ngayong buwan, muling nagbabalik ang pinangangambahan ng mga taga Metro Manila.
na tinatawag nilang The Big One. Bilang paghahanda, nag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga eskwelahan at gusali sa ilang lugar sa Metro Manila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa, nagbabalik sa kamalayan ng maraming taga Metro Manila ang tinatawag na The Big One, ang pinangangambahang malakas na lindol dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Isa sa dinadaanan niyan ang Barangay Pembo sa Taguig City. Narito po ako sa Escuela Street sa Barangay Pembo at ang sinasabi po sa atin ng kanilang barangay ay dito mismo sa kalsada na ito dumadaan ang fault line. Kaya po binabantayan po ang lugar na ito at sinisiguro na may kaalaman yung mga tao ay dahil marami pong mga kabahayan dito at meron din pong malaking eskwelahan. Sa kalsadang ito matatagpuan ang West Valley Fault Marker at ang babala ng posibleng pagbitak at pagyanig ng lupa. Katabi nito ang bahay ni Joel Medalla. Sabi niya, lagi siyang dumadalo sa mga seminar ng lokal na pamahalaan, kaya kahit paano'y handa siya sakaling lumindol. Dati akong zone leader dito. Kaya alam ko ang gagawin. Gawa nga lang siguro, depende rin na rin sa edad ko, kung gaano kaliksiyang kilos pa. Nasa Panginoon lang ako talaga umaasa. Nasa harapan lang ng Pembo Elementary School ang fault line. Ay sa barangay, tinatayang hindi bababa sa 2,500 ang estudyante rito. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa every year. No? So ina-update po namin yung SDRRM ng barangay, ng eskwelahan. Kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Naano rin kami na sa mga nangyari dahil talaga nakikita pinapakita sa TV. Yun. At saka yun, mga residente, nakahanda na rin sila dahil nakikita nila sa ibang lugar. Nasa 74,000 ang residente ng Barangay Pembo, kaya kailangan ng matinding kampanya para maihanda sila. Kailangan inform yung bawat isa sa kanila kung ano ang dapat gawin, kung saan, kung kanino makikinig, at kung ano, kung dapat i-prepare sa mga ganitong pangyayari. Ang first na pupuntahan, yung mga open court, and mostly yung open service road dito sa taas. Yun po kasi yung mga open area namin, yun po yung una kapag wag naman sana kapag may nangyaring hindi kanais-nais dito. Sa Pasay City, nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan at city engineers sa mga eskwelahan dahil sa banta ng lindol at pagkalat ng malatrangkasong sakit. Titiyakin daw nila na matibay ang mga gusali. Namigay rin ng hard hat sa mga estudyante at guro. Sa Muntinlupa City, may mga barangay rin na dinadaanan ng fault line. Kaya nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga government building kasama ang mga eskwelahan. Magsasagawa rin sila ng mga earthquake drill. Pinaghahanda ang mga taga Metro Manila sa The Big One dahil sa laki ng populasyon nito at sa rami ng mga gusali at infrastruktura. Marami rin ang nakatira at nagtatrabaho sa high-rise buildings. Paalala ng isang structural engineer, dapat siguruhing regular na iniinspeksyon ng eksperto ang mga gusaling ito. I would say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Kasi I believe that most developers, big developers, get reputable structural engineers to design their condominiums and office buildings. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pinangangambahang dumami at mas lalong lumalim ang 70 sinkhole na nakita sa Northern Cebu. Dahil yan sa patuloy na nararamdamang aftershocks na apektado rin ang mga lamang dagat. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. 70 sinkholes na ang nakita sa Northern Cebu matapos yumanig ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Pinakamarami sa bayan ng San Remigio kung saan 40 ang nakitang sinkhole. 16 sinkholes naman ang nakita sa Bugo City na epicenter ng malakas na lindol. Posible pa yang madagdagan ayon sa Mines and Geosciences Bureau dahil sa patuloy na nararanasang aftershocks. Sa pinakahuling tala nga ng PHIVOLCS, mahigit 12,000 na ang aftershocks.
Kabilang dyan ang nasa magnitude 4 na na-record pasado alas 10 kaninang umaga. Dahil sa patuloy na pagyanig, lalong lumalalim ang mga sinkhole ayon sa MGB. Hindi pa nagpalabas ang ahensya ng bilang kung ilang barangays at residente ang apektado ng mga nakitang sinkholes. Pero inirekomenda na nilang tuluyang lisanin ang lugar. Katulad na lang sa isang bahay sa Sitio Sansan, Barangay Manyo, San Remigio. Sa kuha ng netizen na si Hani Bintulan, kitang bumigay ang parte sa gilid ng isang bahay papunta sa malaking sinkhole. Number one recommendation namin pag may nag-occur na sinkhole is put a cordon off the area. Refrain from going near kasi posibleng mag-collapse po yung rim ng sinkhole. Inaantay ng Cebu Provincial LGU ang final report ng MGB na posibleng gawing batayan sa ipatutupad na land use reclassification o rezoning sa mga apektadong lugar na nakitaan ng sinkholes at ang nasa Bugo Bay Fault. We take advice and guidance from the national agency, whatever is safe for the people. Of course, safety. Di kita ma-progress ani kung atong safety din nato unahon. So safety first. Kung mauna ilahang recommendation, then we will abide by it. Bukod sa lupa, may mga nadiskubre ring sinkhole sa dagat. Dahil kay mga isda nga matay. Pinangangambahan din ang pagkamatay ng mga isda dahil sa patuloy na aftershock, gaya ng nangyari sa Barangay Santo Rosario sa Bugo matapos ang 5.8 aftershock kahapon. Ayon sa mga eksperto, posibleng magdulot ng fish kill ang malakas na lindol. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, uhaw na dahil walang malinis na tubig. Patuloy pang binabalot ng takot ang maraming taga Manay, Davao Oriental dahil sa mga aftershock. Ang ilang residente sa kalsada na natulog. Nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Yes, Emil, sa labas pa rin ng mga bahay na tutulog marami rito sa Manay, Davao Oriental dahil sa mga nabanggit mong aftershocks. Linog! Labas lang kamo, labas! Kusog na! Nagsushoot ang aming news team sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga nang maramdaman namin ang biglang pagyanig. Sa takot, ang mga residente nagsitakbuhan palabas sa kani-kanilang bahay. Natruma na ko, ma'am. Magnitude 5.6 ang naramdamang aftershock kaninang alas 10 ng umaga ayon sa FIVOX. As of October 14 ng umaga, hindi bababa sa 1,200 aftershocks na ang naramdaman matapos ang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol. Ang mga ganitong pagyanig ang dahilan kung bakit sa labas pa rin ng kanilang mga bahay natutulog ang mga residente. Ang amin na lang lakas ang Panginoong Diyos. Lalo't marami sa kanila na pinsala mga tahanan tulad ni Tatay Marcel. Yung higaan ko, ma'am, paggabi, wala na ako, ma'am. Patay na ako, ma'am. Kasi, ma'am, yung kutsyon ko, ma'am, yan ang higaan ko, ma'am. Ang bahay ni Giselle, delikado ng tirhan dahil sa laki ng pinsala. Mahirap na talagang tumira dyan, ma'am. So, saan kayo natutulog? Sa labas na, yung mga tent. Dagdag pahirap pa ang kawalan ng supply ng malinis na tubig. Wala kami tubig dito. May ano po kami dito, puso, pero wala talagang mainom. Ang Second Logistics Support Group ng Philippine Army nag-install na ng water purifying system sa evacuation center sa Barangay Central Poblacion, habang ang isa pa nito ihahatid sa Baganga. Ayon kay MD-RRMO Head Melanio Castro na sa Central Poblacion, nasa 80% nang na-restore ang mga nasirang water pipes dahil ang ibang barangay daw may sariling water system tulad ng water reservoir, pero apektado pa rin dahil pawala-wala ang supply. Dahil nakakaranas pa rin ng power outage. Kuryente daw kasi ang nagpapaandar nito. Sa ngayon, patuloy ang pamamahagi ng tulong at sinisikap na mabigyan lahat, lalo ng tubig na maiinom. Emil, sa ngayon sinisikap na umano ng LGU na maabutan ng tulong ang lahat ng apektado. At patuloy rin daw ang rasyon ng tubig. Emil. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV.